Sa mga kanubi natin dyan, kapag kayo gagamit ng bee purchase, minimum na distansya sa isa't isa ay at least. What's up sa inyo mga kalapatids? Good morning sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel, Chocobolop TV. And for today's video, samahan niyo ako sapagkat sa episode na ito ay i-update ko kayo tungkol dun sa ating ginagawang mini flyer slope, sapagkat medyo may kaliitan lang yon. Subalit, gawa yon sa mga recycled materials o yung mga scrap materials na available dito sa ating paligid. So hindi tayo gumastos dun mga kalapatids dahil nga wala tayong budget. Kaya kung wala kang budget pero gusto mo ng flyer slope, panoorin nyo to para na sa ganun makakuha kayo ng mga tips. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, i-hit mo na ang notification bell para nang sa ganun updated ka sa ginagawa nating kwentuhan. So wag na natin patagalin to mga kalapatids. Kudin muna natin tong nakaharang na to dahil baka maka-aksidente to mga kalapatids. Lalagay muna natin to doon sa dapat niyang kalagyan. Ayan, tinabi na natin siya dahil ang pwesto niya talaga ay dito sa ating sliding door. Ayun mga kalapatids, at nakikita nyo sa inyong harapan, halos kumpleto na yung ating flyer slope. Dumating na rin kahapon yung bee purchase na in-order natin. Ayan, 10 piraso. At kung makikita nyo, nakasalansan siya. Dito tayo sa harap para nang sa ganon makita nyo. So yan, 5 doon, 3 dito, at 2 dito sa gilid para nga sa ganon magamit din natin lahat ng espasyo at hindi tayo magsayang. Medyo gipit tayo sa espasyo kaya binigyan na lang natin siya ng 1 foot na distansya sa vertical. At ito, kung di ako nagkakamali, 11 inches dahil nga para magkasya yung 3. Ito 2 lang sapagkat nakikita nyo yan, rectangular markings na yan. Diyan natin ilalagay yung ating box pang motivate sa ating mga ibon. So next project natin siguro yan. Samantala, balik tayo dito sa ating mga bee purchase. Sa mga kanubi natin dyan, kapag kayo gagamit ng bee purchase, ang pinaka minimum na distansya sa isa't isa ay at least 13 to 14 inches yung pag vertical, at sa horizontal naman ganun, para nang sa ganun ay hindi sila magtukaan at ma-feel nila yung territory nila, kasi napaka-importante ng perch mga kalapatids na kanubi. Kumbaga ito yung nagsisilbing pinakabahay nila sa loob ng bahay. Ito yung teritoryo nila at makikipag-away sila para protektahan yung teritoryo na yan. Pagka hindi tayo naglagay ng perch, parang kulang sa kumpiyansa yung ating mga alaga sapagkat hindi nila nafe-feel yung sense of territory. Yung pinaka nasa baba, yung pinakaunang perch, ang dapat niyan mga kalapatids ay minimum of 1.5 foot. Yan, dapat ganito. Teka lang mga kalapatids, pasensya na. So dapat ganyan kataas yan mga kalapatids. So almost ganito kataas dun sa pangalawang perch natin. Subalit dahil nga maliit lang yung ating kulungan, kaya ayan, dito na lang natin. Kumbaga ang mag-stay dyan yung mga least dominant mga kalapatids, mostly mga squeakers o yung mga kawawalay pa lang na ibon. Ang kagustuhan kasi ng mga ibon umakyat talaga sila dun sa mas mataas na perch dahil yan ay sumisimbolo sa kanilang pagiging dominance, or malalaman natin dyan yung hierarchy ng ating mga alagang ibon sa loob ng kulungan. Kung sino yung nasa itaas, malamang yun yung pinaka-dominant sa ating mga ibon. At yun naman yung kanilang instinct na maging pinaka-dominant dun sa kulungan. Kaya napaka-importante na mga purchase na yan. Para sa mga kalapatids nating kanubi, 2 yung common purchase na ginagamit. Unang-una yung box purchase. Sunod, ito yung bee purchase. Meron naman T perch. Pero dun tayo sa 2 na commonly used. Yung box perch nga at yung bee perch mga kalapatids. So yung box perch, maganda yon kasi nga ang advantage nun mas makokontrol natin yung ating mga alaga. Madaling kunin, halimbawa kukunin natin sila, so hindi sila agad-agad makakalipad, lalo na kung mailap yung alaga natin. Mabilis natin silang makokontrol. Ang downside naman nun mga kalapatids na kanubi pagdating sa paglilinis o yung sanitation, dahil nga nai-stack yung dumi dun sa box, so kakadka din natin yun. Samantala dito naman sa ating bee perch, mabilis linisin kasi mag-slide lang dyan yung mga dumi nila. Tapos made of plastic to, so medyo mas madali linisin. Pero yun nga, ang downside naman ito hindi natin masyadong control yung ating mga ibon. Halimbawa may mailap kang ibon tapos nakadapo siya dyan, kukunin mo, so may chance siyang lumipad. Pero okay lang kasi maliit lang naman itong ating kulungan. 3 feet lang ata ito, 3 by 3 parang ganun. At
ang pinaka-maximum nito mga kalapatids ng Kanubi ay 10 birds lang. Pinakasagad na yun. Para nang sa ganun, maiwasan din yung pagkakaroon ng sakit. Kasi pagka overcrowded sa isang kulungan yung ating mga ibon, prone sa sakit mga kalapatids. Kung mapapansin niyo, 3 lang yung nilagay natin dito. Hindi na tayo naglagay dito sapagkat maglalagay tayo dyan ng box. Widowhood box, parang ganun. Pang motivate natin yon sa ating mga ibon, lalo na yung inililipad natin. Pag naglagay kasi tayo dito ng bee perch pa na ano nito, kasukat, pwedeng mahassle sila at maharangan ng napupwesto dito. So hindi naman maganda. Kaya iniwan na natin yung spasyo na yan. At dito naman, ganun din. 3 dito, yan. Tapos dito 2 lang dahil nga pagka nilagyan natin dito ng box, yung ilalim niyan hindi na makakapwesto yung dito, ipit na kasi nga sahig na yan ng box, kaya ganyan. Then 7 dyan, dito na natin nilagay yung 2. Ito yung ating pinto, okay na yan mga kalapatids. Hindi na tayo magbubukas ng gano'n na matakaw pa sa espasyo. Samantala dito, eto, nilagyan ko to ng ng tape para sa ganun kapag pininturahan natin hindi siya madamay. So yan, tanggalin na natin yan. Dito siguro sa ating aviary, lalagyan ko na lang siguro dito ng platform na plywood para sa ganun hindi bumagsak yung kanilang mga dumi. Kasi nga nandito nga tayo sa rooftop at isa nga sa particular consideration natin mga kalapatids na Kanubi yung sanitation, yung kanilang mga dumi. Mahirap kasi nandito tayo sa rooftop. So semento dito mga kalapatids. Kaya pagka hindi maayos yung ating waste management, nakakakalat, hindi naman maganda. Hindi naman tayo nandun sa lupa lang na walang problema na pag nahulog sa lupa, magiging fertilizer o pataba dun sa lupa. Kailangan ayusin natin maigi. Kaya dito, sasaluhan na lang natin yan ng plywood. Para pag may tumambay dito sa aviary o sa mga nagbo-viewing nating mga inakay, hindi sila magkakalat. At ito mga kalapatids, nilagyan ko lang ng tape, tanggalin natin. Para sana to sa ribbon cutting joke mga kalapatids ayan, nilagyan ko lang para hindi lumaylay kasi hindi ko siya nalalagyan ng yung tali dito. So lalagyan natin yan. So ito na yung magiging release door nila mga kalapatids. Yan, nagkumahos, ayun. Ayan, lalagyan na lang natin yan dito para nakaganyan siya. Alright, kulang na lang natin dito mga kalapatids ay yung pangsalo sa dumi o yung poop, lagay ng poop tray. Gagawa tayo dito ng tubo. Ayan mga kalapatids, mag-welding tayo ng tubo dyan hanggang dito. At ganun din sa kabila din side. Para sa ganun, steady, tumibay lalo, maging stable yung ating kulungan. At the same time, yun na rin yung papatungan natin ng plywood dyan, pansamantala nasasalo dun sa kanilang mga dumi. At kung magkaka-budget man tayo, bibili tayo ng poop tray, dun na rin natin siguro ipapatong dun sa plywood. Ito yung plywood na gagamitin nating pangsalo sa kanilang dumi. Ito yung sahig nila noon dun sa lupa nilang kulungan. Ito na lang yung ating gagamitin. Kukunin na lang natin yung sukat nito para na sa ganun, sakto rin dito sa ating ilalagay dyan. So yun na lang mga kalapatids, ang kulang yung hindi na natin ginawang komplikado pa dahil nga the more na nag-iisip tayo ng mga iba pang features sa ating kulungan, kagayahan dito halimbawa yung may isa pang double door, yan, yung ganyan, kailangan nating gumugol ng alam nyo na, wala naman tayo noon, wala rin tayong budget, kaya yan na lang muna, pansamantagal. Ayan, nasa sistema lang din naman mga kalapatids, kaya para-paraan na lang. Siguro dito na lang tayo magpapakain. Maglalagay tayo dito ng lagayan dito na sila. Isusuksok nila yung mga ulo nila dyan para tumuka. So dito na tayo magpapakain. Kung gagawa na rin lang tayo mga kalapatids, gawin na nating presentable dahil baka mamaya yung idol nyo bisitahin kayo, mag-look visit sa inyo, di ba? At the same time, bagamat yung kaayusan at yung kalinisan at yung aesthetic sa itsura, para sa ating mga tao yan, kasi yung mga ibon naman hindi naman maarte yan. Pero kapag maayos yung inyong kulungan, magkakaroon kayo ng sense of pride and responsibility na i-maintain yung inyong kulungan, yung kalinisan nyo. Hindi totoo yan. Kasi pagka hindi maayos yung kulungan, itatama rin kang linisin kasi nga hindi nga maayos Bola lang yan. So mangyayari, nagtatambakan na yung mga dumi, kumakapal na, kala mo sementong natuyo na, hindi mo pa rin nililinis. Ang pangit mga kalapatids, at pwedeng mapagmulan yun ng sakit at
syempre pwede kang mareklamo doon ng iyong mga kapitbahay na masiselan. Okay. Hindi kailangan mahal, hindi kailangan gumastos ng malaki. Ang kailangan lang i-maximize natin yung mga scrap materials na nasa ating paligid, maging resourceful tayo. At the same time, ayan, pagandahin na rin natin kasi gagawa na rin lang naman tayo. Bigay na natin yung ating makakaya. Alright mga kalapatid, so ang total cost nga natin sa paggawa ng flyer slope na ito ay kulang-kulang 300 pesos lang. Ano yung 300 pesos na yun mga kalapatid? So binili kasi natin to, itong trapdoor na to, at ganun din yung ating mga B-purchase na 10 piraso, nasa 175 din. So i-mat nyo na lang. So yun lang ang total cost natin sa paggawa nito. The rest, recycled materials lahat yan. At yung pintura na ginamit natin mga kalapatids, tira-tira lang yon. Ayan nga, kita nyo, hindi ko na pinturahan kasi nga wala na tayong pintura. Yan, pangit naman kung iitiman natin yung loob, masyadong madilim at hindi siya maganda sa mata when it comes to sanitation. Kaya ganyan na lang, iniwan na lang natin ng ganyan. Pero kung magkakaroon tayo ng pampintura, siguro pipinturahan natin yan. Sa susunod nating episode mga kalapatids ay ilalagay na natin yung ating mga ibon dito sa ating ginawang flyer slope. Kapag ka naipwesto na natin, sobrang excited na ako mga kalapatids. At the same time, kailangan na rin natin magmadali dahil yung pang south natin na nandun na pwede nang iwalay, tumutuka na, dapat nang mahanda or matrain, masanay dito sa ating flyer slope. So yun mga kalapatid, sana may nakuha kayong tips or idea sa mga nagbabalak gumawa ng flyer slope dyan, subalit walang budget. Ayun, eto mga kalapatid, sana makatulong sa inyo yung ating ginawa na pamamaraan, maging resourceful lang, i-maximize kung ano yung nasa paligid natin, at syempre paggagawa ay pagandahin na rin natin mga kalapatids. Bago tayo magtapos mga kalapatids, kung nagustuhan mong episode na ito ay paki-like at mag-comment ka na rin dyan sa ating comment section. At kung ikaw na nanonood hindi ka pa nakapag-subscribe, nako, ano pang hinihintay mo, mag-subscribe ka na para nang sa ganun susunod na kwentuhan kasali ka dito lang sa ating munting tambayan, Chocobolo TV. At sana suportahan nyo rin mga kalapatids yung ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. So paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam!